Breaking news, ito na po ang sasabog na balita ngayong umaga. Dating Senator Antonio Trillanes, nagsimula na po para siraan si Sara Duterte. Nanawagan po sa mga Pilipino na wag daw iboto ito dahil pro-China ito at pakawala ng Chinese itong si Sara. Dapat daw ang mga Pilipino ay mamulat na dahil hindi tayo sakop ng China, hindi tayo probinsya. Mga kababayan, ito na si Trillanes. Marami na siyang bala para upakan si Sara. So ngayon po mga kababayan, sabay-sabay po nating panoorin ang tinatawag na sundalong kanin na pag flood control ang issue, tahimik. Walang kuda, pero pag Sara, ICC, PRRD, napakabilis. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin si Trillanes dahil pababagsakin daw niya si Sara. Parang yung taga Makati, si Binay daw, dahil 80% daw ang popularity rating niya dati, pero bumagsak dahil nga ginawan niya ito ng paraan. Ngayon po, ganun din ang gagawin daw niya kay Sara. Di ba ang rating ni Sara ngayon ay napakataas, 33.3% yata. Na kung ikukumpara mo kay Lenny, kay Rapi Tulfo, ay lagapak. Talagang hanggang putikan, gapang ang kanilang mga ratings. Ganon din si John Vic Rimulya. Yung mga bata-bata ni Bongbong Marcos, talagang lagapak. Na yung layo kay Sara, milya-milya. So ngayon, gagawin daw niya ang lahat para magaya ito kay Binay. Mananawagan daw sa mga Pilipino, mamulat na daw dahil hindi na pwedeng bumalik daw ang isang Duterte dahil ito ay mamamatay tao. Marami daw pinatay ng mga Pilipino. Mga kababayan, ito na si Trillanes. Nag-aaw-aw na naman ang aso. Panoorin po natin. Mag-react po kayo mga kababayan after the video. Parang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure or ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kaugnay ito sa investigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa Davao City. Katwiran ni Duterte, walang kapangyarihan ng ICI na ipatawag ang isang kasalukuyang congressman. Para himayin ang isyong ito, makasama natin live via Zoom si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo, kasamang Jack at kay Miss Nina at sa ating mga viewers. Yes, Senator, anong reaction nyo na inantay natin at sinabi niya noon na handa siyang humarap pero biglang last minute ay wala, no-show siya? Very typical po yan sa mga Dutertes. Magbabluff sila pero pag i-call mo, nagfo-fold eh. At ito na naman, is one example of that. At ito, ang makikita dito ng mga kababayan natin, at sana mamulat naman yung mga supporters nila na yung mga pinag-aakusahan nila humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi umiiwas. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate doon sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects doon sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito eh. And yun nga, Congressman, di ba? Marami na silang yung mga parang nagbabluff. Dati si Vice President Sara Duterte, si Baste Duterte, hindi naman din humarap doon sa boxing match nga nila ni dating PNP Chief Danao. Pero yun nga, bakit ganun pa rin yung kataas ng
trust ng publiko kahit nakikita naman nila na yes, puro bluff lang pero pagdating sa time na ay hindi naman sumisipot. O mga kababayan, nagtataka yung media, yung reporter, bakit napakataas daw ng rating ng mga Duterte pero puro bluff naman. Alam mo kung bakit? Kasi nga performance ang tinitingnan dyan, yung performance level. Tignan mo yung admin ngayon, puro kapalpakan. Ultimo hair follicle test wala, hindi kaya. Tapos sasabihin ni Manang Claire, kahit anong hamon daw lalaban, walang aatrasan. Pero nung pinalagan, hair follicle test ay umatras. Sabi pa ng reporter, bakit ang taas ng rating? Hindi ba nakikita daw ng mga Pilipino ng mga Duterte ay mamamatay tao? Itong sabi ng ni Trillanes. Panoorin natin. Ito, no? Doon naman sa punto na yan, I heard your conversation earlier with Congressman Ridon tungkol doon sa rating ni Sara Duterte. I agree with him, malayo pa ito. At 30s lang yung niya ang kanyang voter preference 30+% lang. Alam niyo nung panahon nung kay Binay noon, I think 2013, going into 2014, si Binay noon was 80+%. President in waiting na siya noon. Pero after 1 year, wala na, nag-fade na. Ganon din na nakikita ko mangyari dito sa kay Sara. Yung numbers niya na yan, naka-max na yan Maximum na yan. Kasi known product na siya 'Di ba? Known na yan. Ang mangyari nito, pag may sumibol na bagong mga muka at pagka na-narrow down yung list, pag nakita nyo kasi dun sa listahan na yan, ang daming mga pangalan. Hindi naman kasi magkakasabay-sabay. For example, natatakbo si Leni Robredo, Risa Hontiveros, tsaka Bam Aquino. Isa lang ang tatakbo dyan. At doon naman sa panig ng Marcos administration, for all you know, baka magsanib pwersa yan with the middle forces, yung mga pink, yung mga dilawan. Pagka ganon, pagka head-to-head yung laban, kayang-kayang talunin yan si Sara. At yan mga kababayan, pag nagsanib-sanib daw yung pinklawan, dilawan, bangagan, at iisa lang yung kanilang lalabanan, ay matatalo daw itong si BP Sara. At yung rating daw niya na 33.3% ay babagsak daw ito. Gaya nung ginawa niya kay Binay. Jojo Binay, yung Vice President dati. Nag-Vice President yun, So ngayon mga kababayan, parang gustong malalaman daw ng mga tao yan pag naglabas na daw ng mga panibagong ebidensya. Di ba ganun ang ginawa niya kay Binay? Na politika si Binay tapos na-acquit. O nakita nyo mga kababayan, ganyan po ang ginagawa nila pag malakas yung kalaban. Gagawan po ng kaso. Tapos, eto na mga kababayan, kampi-kampihan na daw para matalo na daw si Sara. Kasi nga, takot na takot sila kay BP Sara. The next in line na po ito. Talagang ito na ang nakatakda. Dahil nga, talagang kinawawan nyo mga Duterte, pinahuli nyo si PRRD sa ICC. Si Trillanes po, isa rin ito sa mga sumipsip at lumapit kay PRRD nung eleksyon na tinanggihan naman ni Tatay Digong. Ayun, umiyak. Nung tinanggihan siya, yun, naging kritiko na. Kasi nanligaw ito, PRRD, gusto kong maging vice president mo. Tinanggihan, ayaw kita, aso ka Ayun, kinagat si PRRD. Tignan mo, naghudas. Tapos samantalang noon todo lapit kay PRRD para maging vice president. Ayun, tinanggihan. Kaya yun, nagtraidor. Tuloy natin.
Kaya, Yun nga po, Senator, pag nagsanib puwersa yung dalawa, sa ngayon parang, sabi niyo mahaba pa, may panahon May pa, momentum pa na parang yung ibang analysts kasi ang nakikita nila, the only way to defeat, kunyari yung kabila, ay kapag nagsanib puwersa yung dalawang ito, pero sa ngayon parang magulo pa eh. Napakagulo. Ano po sa tingin niyo? Yes, alam nyo, talagang valid naman ho yun, yung concern niyo na parang masyadong grabing dami ng factions dito sa kabilang side. Pero bunga ng pangangailangan, kagaya yung mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasanib puwersa pa rin ultimately. At ito, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo ng after elections nung 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+% eh. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%, and that's a good sign. Na may mga nabubulag pa rin sa kanila, pero marami nang namulat. Yun po yun. Oo. And how do you sway, Sige lang. the undecided? Malaki rin, 39 ba? 39% daw yung undecided. Oo, a little less than 40%. So, malaki rin yun. Kung makuha... Wait lang mga kababayan. Marami daw pa ring nabubulag sa mga Duterte. Ano daw yung dahilan bakit nabubulag sila? Ba't hindi daw magising-gising sa katotohanan na ang mga Duterte ay pinagpapapatay ang mga Pilipino? Sasabihin niya sa gitna ito mga kababayan na bakit malakas pa rin sila Duterte. Kailangan ng pagkampi-kampihan yan. Mga Pinklawan, Dilawan, Bangagan at mga siraulo, kampi-kampi na. Mga adik. Di ba yun lang naman yung inaano nila kay PRRD, yung kanyang programa na War on Drugs. Kaya iyak na iyak ang mga Dilawan, Pinklawan, Bangag dito. Yun, ng kabilang kampo. Paano po sa tingin niyo na masasway po sila? Kasi magaling talaga ang kampo ng Duterte. Dahil ngayon kung makikita mo si VP Sara, ibang-iba yung kanyang estilo, yung itsura niya. Malayo dun sa ipinakita niya nung isang madaling araw ay nagbitiw siya ng mga salitang ipapapatay niya ang presidente and all that. Ngayon, anti-corruption na siya. Yes, tsaka parang malinis, di ba maganda, and all that, So kumbaga, alam nila kung paano yung optics na kailangan ng publiko sa mga panahong ito. Wait lang mga kababayan. Kasi naman, ang marketing ng admin ngayon, maglalagay ng spokesperson ng Malacanang, vlogger pa. Diyos ko mga kababayan. Tapos kada salita niya, yun naman yung sumisira sa Malacanang. Na tila mantsa na bawat buga, bawat tira ni Auntie Claire para banatan ang mga Duterte, yun naman yung mantsa na sumisira sa pangalan at imahe ni BBM. Nakita niyo noon mga kababayan paano magsalita si Auntie Claire. Tignan nyo, pati yung tulay sa Davao inangkin, na which is 2018 na sinimulan. Aba inangkin ni BBM yung tulay, siya daw ang nagsimula. Isipin mo, pati yun inagaw kay PRRD, yan daw ang legasiya ng kanyang admin, yung tulay daw na mahaba doon. Siya daw ang nagpasimula. Grabe naman BBM, pati ba naman yun nakalimutan mo na legasiya ni PRRD, mahiya ka naman. Sabi ng mga komento. Kaya nga pagdating ni BBM dun sa Davao, ang sigaw Duterte. Di ba? Diyos ko Lord, paano mananalo sa marketing pa lang talo na. Tapos magtataka kayo kung bakit mataas ang rating ni VP Sara kasi nga magaling. Magaling na magaling hindi lang sa marketing. Bakit? Hindi ba kayo makakuha ng marketing na advertisers na magaling? Yung campaign manager, yung campaign manager ni si Toby. Campaign manager niya yung dati. Kung ako lang mag-strategize sa kabila, ipe-play nyo lang yun. Kung kahit
paid advertisement pa eh. Yung pinakita niyang public meltdown noon, yung pinagmumura niya, tas yung papapatay niya si President Marcos, marami pa pong kababayan tayong hindi nakita yon. Kaya yun ang sinusuppress sila. Pero hindi na kasi mawawala yan, nasa social media na yan. Pagdating ng panahon ay lalabas yan. Pero marami pa dyan. Ano? Ito, pwedeng itong impeachment case, ipa-file ulit sa kanya. Tapos, ito, pagkakaalam ko, within the next few days, next week, may magpa-file ho ng plunder kay Sara Duterte, bunga nung confidential funds issue. Ayan mga kababayan, nagmamadali na po sila na tibagin si Sara dahil malapit na po yung opening ng impeachment, malapit na rin yung 2028 election. So si Trillanes, aligaga na. Nakakala mo demonyo na nagmamadali. Di ba sa Biblia, mga kababayan, meron pong talata sa Biblia, si Lucifer ay nagmamadali na. Nagmamadali ng mainam para agawin ang mga hinirang na maliligtas ang Panginoon. Ayan, parang si Trillanes, nagmamadali para si Sara Duterte ay sirain, para hadlangan sa pagiging presidente. Na kinaharap niya noon sa impeachment case, ipa-file ulit sa kanya. Tapos, ito, pagkakaalam ko, within the next few days, next week, may magpa-file ho ng plunder kay Sara Duterte, bunga nung confidential funds issue na kinaharap niya noon sa House of Representatives. Marami ho yan. I've seen this where they came from na napakataas, na talagang maraming bulag. Ngayon ho, maraming namulat. At by the day, marami pa pong namumulat. And ito maiba din tayo na partner din, Senator Trillanes. Alam mo, Trillanes, wala nang maniniwala sa'yo. Sasabihin mo, maraming nabubulag si Sara Duterte. Anong ginawa mo kay PRRD? Anong ginawa ng admin kay PRRD? Dinakip nyo. Pinahuli nyo sa ICC. Binenta nyo. Binenta nyo ang soberanya ng Pilipinas. Sasabihin mo, bakit marami pa rin nabubulag kay PRRD? Kasi nga, kayo, bending dalo kayo. Kayo yung sumisira ng imahe ng Pilipinas kasi nga may mga sarili kayong interes. Sasabihin mo, bakit mataas pa rin ang rating ni Sara? Sasabihin mo, bababayan, mag-antay lang sila, gagawa tayo ng paraan. Gaya si Binay, 80% yun, 80% plus, pero after, bumagsak, kaya kinalimutan ng tao. Ganyan din ang gagawin natin kay Sara. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa pa tayo ng fake news para masira siya. Diba mga kababayan? Ganyan ang ginagawa nila, puro tanim-tanim. Kaya kayo, hindi nyo maloko-loko ang mga tao kung bakit hanggang ngayon mahal na mga tao ang mga Duterte. Kasi nga, si PRRD lang ang Pangulo na nagmahal, nagbigay ng effort para linisin yung bansa. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Tapos ngayong daming corruption, tahimik kayo. Isa rin si Trillanes kasi mga kababayan sa mga listahan ni Saldico na nakinabang din sa trilyones na iskandal na ito. Mamaya ipapakita natin yung listahan kung sino-sino ang mga yun. No, ito din, isa pa sa nagsabi na handa siyang humarap pag dumating na yung time. Si Senator Bato de la Rosa na sinabi niya, sige, pag umani ICI, haharap siya. Sabi pa nga ni Robin, sasama daw siya eh. Pero ngayon, hindi na makita si Senator Bato de la Rosa. Ano ho ang sinasabi ng inyong sources? Alam ba kayo kung nasan siya ngayon? Ang balita ho natin ay nasa Davao City siya nagtatago. At yun na nga ang ironic. No? Itong mga ito, kay si Siga, nasa poder sila. Talagang inapi-api nila yung mga kababayan natin. Pinagpapapatay nga ho eh. 'Di ba? Tapos ngayon na pananagutin sila doon sa mga ginawa nilang krimen, ayan na, nagtatago. At ito lang, liliwanagin ko lang ho sa mga kababayan natin.
Itong mga ito, si Duterte at si Bato na na-issuehan ng warrant, hindi po ito mga inosenteng tao ha. Tayo po narinig natin, buhay na tayo nung mga panahon na ito, na sila yung nagpatupad nung war on drugs ni Duterte na pinapatay yung mga suspected drug addicts. Suspected lang kasi hindi nga din nag-test. No? Pero O yan mga kababayan. Ay grabe naman si Trillanes. Nakita mo naman yung panahon ngayon. Triple po. Naging zombie na yung mga tao. Ang dami ng addict sa kanto. Umaga, hapon, tanghali, madaling araw. May nagpupulburon sa kanto. Yun po yung mga dinali ni PRRD. Gusto niya lang maligtas sa mga Pilipino at maging payapa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ito sinasabi nila. Ayun, pinag-ano daw ni PRRD. Diba? Yun daw ang mga tinugi si PRRD na wala naman daw kasalanan. Paano naman yung mga na-rape na mga drug addict? Mga nagpupulburon? Yung mga pinagsamantalahan ng mga bata. Paano naman yun, Mr. Trillanes? Iba talaga, iba pagka may sariling interes at may din ito, may pangarap. Pero wala Hindi na manalo-nalo ito kahit kagawad, kapitan, mayor. Nilabanan nga si Malapitan Ni isa walang bumoto dito yung drug lord na identified ng ng PDEA at ng PNP Drug Enforcement Group na si Michael Yang, ginawang economic advisor at pinoteksyonan ni Duterte. Ito rin yung utak nung sa Farmally, yung pagbili nung Sinovac at ito mga Pogo. Pinoteksyonan ito. Doon mo makikita na hindi talaga totoong war on drugs ito. Kung hindi, gusto nilang makontrol at mamanipula yung, mamonopolize rather, yung illegal drug trade at the expense ng libo-libong mga pinatay na mga Pilipino. Opo. O yan mga kababayan. Tignan nyo paano siraan si Duterte. Para daw ma-single out yung pamumuno, maging monopoly. Yung mga kalaban daw nilikida ni PRRD. Grabe namang paninira yan. Trillanes, kaya hindi ka pinapaniwalaan kaya hindi ka manalo kahit barangay tanod. Diyos ko Lord. Ito, Senator, sorry partner, babalik ko lang yung kahapon na interview namin si dating DILG Secretary Rafi Alunan. Sinasabi nga niya na may mga naka-embed na Chinese sa ating politics, sa lahat ng sektor. Tingin niyo ba? Mga sleepers, mga sleeper cells. Tingin niyo po ba, Senator, meron din talaga, yung sinasabi nila, na chismis lang naman dati na kandidato na back ng China at posible kaya itong tumakbo sa 2028 at paano natin mamumulat yung mata ng mga kababayan natin na botante na, baka itong binoboto nyo ay pro-China pala. Alam niyo po, valid yung concern ni Secretary Alunan na meron ngang Manchurian candidate na tinatawag sa 2028. At yan na nga po si Sara Duterte. Pero ito yan, dadagdagan ko lang. Isipin nyo, si Sara daw ay funded ng China. Ang mga taong to, gagawin lahat para siraan ng mga Duterte. Ano yun, tanga ba si Sara para ibenta ang Pilipinas? Ano yung puppet ng mga China? Diyos ko Lord, mga kababayan, huwag kayong maniniwala dito kay Trillanes. Alam natin kung sino yung nagmamahal sa bayan. Alam natin kung sino yung talagang leader na pagkakatiwalaan. Si Trillanes po mga kababayan, laos na ito. At ang tanging magagawa lang niya, tahol ng tahol at siraan. Only the Duterte gusto niyang pabagsakin kaso wala nang naniniwala sa kanya. Tapos sasabihin niya bakit marami pa ring naniniwala sa mga Duterte. Bakit di mo alam? Kasi nga sila lang yung leader ng bansa na mapagkakatiwalaan tungkol dito sa pagmamahal sa Pilipinas. Nako po. Nangyari na yan noong 2016. Baka itong binoboto nyo ay pro-China pala.
Alam niyo po, valid yung concern ni Secretary Alunan na meron ngang Manchurian candidate na tinatawag sa 2028. At yan na nga po si Sara Duterte. Pero ito yan, dadagdagan ko lang, nangyari na yan noong 2016. Si Duterte mismo is a Manchurian candidate. At nakita naman natin yung kanyang shift sa foreign policy papuntang China. Ang dami, sinuspend niya yung Visiting Forces Agreement with the US, hindi niya inimplement yung EDCA. Ang dami. Tapos naglagay siya ng mga transmission tower sa loob ng mga kampo ng AFP. Tapos yung pagpasok ng mga umabot po ng 1 milyon na mga POGO employees daw, na ang dami pong mga ano na diyan, mga sleeper agents na pinasok ng mga panahon na yon. Sadly, nung mga panahon na yon, si Secretary Alunan ay kakampi ni Duterte, no? I don't know kung namulat na rin siya, sana naman. Pero ganon, nangyari na po yan. Kaya ang laki ng setback natin nung panahon ni Duterte dahil siya ay isang agent ng Beijing. Okay, naku, maraming salamat. Ang lupit, no? Agent daw si PRRD ng Beijing. Ay nako, Trillanes, wala nang naniniwala sa iyo, kaya hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na makakabalik sa pwesto. Pabagsakin mo si Sara kung kaya mo, pero hindi mo makakaya kasi nga yung mga Pilipino mulat na sa ginagawa nyo. Wala na kayong magagawa. Si PRRD may stay doon o makalaya. Si Sara Duterte ang magiging Pangulo at si Marcoleta ang magiging Vice President para solid na solid. Walang kawala. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo kay Trillanes? Na kailangan na daw mamulat ang mga Pilipino na si PRRD at si Sara ay pro-China at mga agent at mga spy daw ng China. Grabe manira ang mga ito, mga kababayan. Pati media, hawak na nila. Pero tayong mga vlogger po, mga kababayan, ay patuloy po tayong mananatili sa katotohanan at katwiran na ang totoong mga nagmamahal sa bayan ay mga pamilya Duterte. Kung meron mang dynasty o political dynasty na mamumuno, mga Duterte. Kasi sila lang talaga ang may tunay na pagmamahal at talagang may kamay na bakal. Susunod at susunod ang mga Pilipino sa mga batas na ipapatupad nila. Kasi nga, para ito sa Pilipinas, para sa katatagan. At ayaw kasi ng mga Duterte na maging ali-alipin tayo ng mga kano. Diba? Tignan nyo ang ginagawa ng mga kano, mga kababayan. Ginagamit nilang bala para lang ipain sa China. Isipin nyo. Okay po, mga kababayan ko. O yan lamang po ang ating bahagi. Sana po i-comment nyo, i-like nyo, at subscribe nyo ang ating YouTube channel. So ano naman ang sinasabi ng mga komento? O tignan natin. Alam ko mga loyalista nga yung mga nagko-comment dito. Ayan o, sabi ni Raquel, Master of Manipulation. O, tignan mo. Master of Manipulation daw mga Duterte. Kaya mga tao dapat maging discerning. Wow. They think they are above the law. Ala ka. Basta guilty at may iniiwasan, ganyan ang katwiran ng tao. The people living in darkness doesn't want light. Maraming pambayad, sana mabawi ng gobyerno ang nakaw na yaman nila. Ala ka. Mga loyalista nga talaga. Hanggang ngayon, tanga-tanga pa rin. Ninakawan na. Tuwang-tuwa pa. Kaya mga kababayan, ito po ang ating reaction ngayon. Sana i-comment nyo po kung saang lugar po kayo. Saang bansa kayo. Mga kababayan ko OFW. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga ginagawang mga reaction video na content. Mabuhay po kayo. Mabuhay mga Pilipino. Mga padala nyo ng mga dolyares. Yan na lamang po ang bumubuhay sa Pilipinas. Yan na lamang po ang sanga na kinakapitan ng Pilipinas para umangat ang ekonomiya natin, kasi bagsak na po sa ginagawa ng admin na ito.
Puro nakaw dito, nakaw doon. Yung ICI ginawang bala para pagtakpan ang kanilang mga gawain. Sabi nila transparency for a better democracy. Sabi nila ilalive nila ang kanilang ginagawang investigation, pero wala naman. Naku po mga kababayan, talagang nanggigigil ang mga tao. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Diyos ko Lord, God save the Philippines sa mga crocodile na ito. Mabuhay. Salamat po na marami and good morning.